Good evening po sa ating lahat. Yan. Good evening po sa mga nandito sa sanctuary at good evening din po sa mga kasama po natin online. Ang word po natin for tonight ay nagmumula sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So ito po ay isa sa mga memory verses natin. Ito po ay isa sa mga pinanghahawakan po nating mga verse. At alam niyo po ba kung ano ang background ng verse na ito? Akyat po tayo sa verse 12. Yan. The Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer. So, ang 2 Chronicles 7:14, ito po ay isang tugon ng Panginoon kay King Solomon. Sa prayer po ni King Solomon. Kung ano po ang kanyang prayer, malalaman din po natin. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa gaming ito. Thank you, Lord, dahil kayo po ang nagtipon-tipon sa amin sa lugar na ito. Lord, patuloy po naming tinataas sa inyo ang gabing ito, and I pray na kayo po ang sumama sa akin sa paghahayag ng inyong salita. Nawa po, tanging salitaan nyo lamang ang mamutawi sa aking mga labi. And I pray, Lord, na ito po ay tumimo po sa puso ng lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So, ano po ba itong panalangin na tinugunan ng 2 Chronicles 7 verse 14? Ang panalangin na po ito ay matatagpuan natin sa 2 Chronicles chapter 6. Kung dala nyo po ang mga Bibles nyo, kung makikita nyo po, meron pong subtitle sa bandang verse 12. Ang subtitle po na makikita natin ay Solomon's Prayer of Dedication. So, ito pong prayer of dedication ni Solomon, ang dinededicate po dito ang temple na ginawa niya para po sa Panginoon. Kung matatandaan po natin, si King David, gusto niya mag-build ng temple for the Lord. Pero ang sagot sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo, kundi ang susunod sa iyo. Ang sumunod na king po ay si King Solomon, ang kanyang anak. So, this is Solomon's prayer of dedication. At sa 2 Chronicles 7:14, yung prayer of dedication na yon ay ang if clause sa if-then statement ng 2 Chronicles 7:14. So, ano po ba ang if-then statement, Ate Hana? Review po tayo. Kung makikita po natin 2 Chronicles 7:14, meron pong if my people, so on and so forth, then I will hear, so on and so forth. Yun po ang tinatawag nating if-then statement. Meron pong if, tsaka then. Pag sinabi po nating if, yung if part po, yun yung parang kondisyon. If ganito ang ginawa mo, at yung then clause naman po, yung sumunod na part ng sentence, yun po yung magiging conclusion or result. So, if ganito ang ginawa mo, kung ganito ang ginawa mo, then ito ang mangyayari. So, sa 2 Chronicles 7:14, yung hinihingi po, if my people, ang hinihingi po ng Panginoon, yun po ang Solomon's prayer of dedication. Yung sumunod po sa, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways. Yun po ang description ng Solomon's prayer of dedication. So, paano po ba ang prayer of dedication ni Solomon? Ano po yung eksaktong hinahanap ng Panginoon? Una po ay, if my people who are called by my name will humble themselves. Humility. Yun po ang unang hinihingi ng Panginoon sa ating mga prayers, humility. Hindi na po bago sa atin ang humility, na discuss na po ito before, pero tignan po natin ang example ni Solomon sa 2 Chronicles 6 verse 12. Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel and spread out his hands. Bago po mag-pray si Solomon, bago niya po pray yung prayer of dedication,
Tumayo po siya sa lahat, in front of whole Israel, at he spread out his hands. Alam po natin ang meaning na ito. Nauulit po lagi pag yada, when we raise our hands to the sky. Ito po ay sign of surrender natin. During the Old Testament po, ito po ang practice nila when they pray. It means they are surrendering. There is openness. Ready sila kung ano ang matatanggap nila from the Lord. At bakit po ito specific na ginawang example si King Solomon as an example of humility? Dahil po, at that moment, Solomon was king. Siya po yung hari ng mga tao, nasa harap siya ng lahat ng tao at siya ay nagpakumbaba. Biruin mo kung ganun kataas yung estado mo sa buhay, bigla kang magpapakumbaba. Pero ganun na lamang ang pagpapakumbaba ni King Solomon. Because in 2 Chronicles 2:14, ganito po niya sinimulan ang kanyang panalangin. Solomon said, in 2 Chronicles 6 verse 14, Solomon said, Lord, the God of Israel, there is no God like you, in heaven or on earth. You who keep your covenant of love with your servants who continue wholeheartedly in your way. Ganun na lang po ang pagpapakumbaba ni King Solomon, kahit na siya po ay hari, dahil kilala niya kung sino ang kanyang kausap. He knows that he is talking, he is praying to God. He acknowledges that he is higher than anything. Panginoon nga po Diyos po. Yun po ang natural na action ni Solomon, to be humble in the face of the Lord. At hindi niya lang po kinikip in mind na the Lord is God, He also remembers and acknowledges His goodness, His love. So yun po ang una, a prayer of dedication is humble. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. So a prayer of dedication, syempre tayo po ay nagpe-pray. Pero paalala lang din po sa atin ngayong gabing ito that we should continue to pray. Pray continually. Pray without ceasing. Ito po ang favorite verse ni Ate Nang in 1 Thessalonians 5:17. Paalala po ngayong gabi na pag tayo po ay nagpe-pray, hindi po tayo tumitigil mag-pray kapag Amen na. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus. Amen. Okay, tapos na yung prayer ko. Hindi po ganun ang prayer. Dahil ang prayer po, this is how we connect to God. Kaya po ang sunod na hinahanap sa atin ng Panginoon in a prayer of dedication is seeking His face, seeking the Lord. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek His face. Gusto po ng Panginoon na hinahanap natin siya. Gusto ng Lord na meron tayong connection sa Kanya. Tignan po natin sa prayer ni Solomon in 2 Chronicles 6 verse 18. But will God really dwell on earth with humans? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Yung po ang sinasabi ni Solomon, nung napatayo niyo po yung templo, dinededicate niya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Lord, kayo nga po ang Diyos. Ano na lamang po itong templo na ginawa po namin? Sobrang liit lang po nito para kayo ay mag-dwell dito. And yet, ina-acknowledge yun ni Solomon, and yet, gusto niya pa rin po na naroon ang presensya ng Panginoon. Tuloy po natin. Yet, Lord my God, sa verse 19 po, Yet, Lord my God, give attention to your servant's prayer and his plea for mercy. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence. May your eyes be open toward this temple day and night, this place of which you said you will put your name there. May you hear the prayer your servant prays towards this place. Kapag tayo po ay nagpe-pray, hindi lang po ito may hinihingi po tayo sa Panginoon, hindi lang po tayo may ina-expect na blessing.
But when we pray, we should remember na we want to grow closer to Him. We want to speak to Him. We want to seek our Father in heaven. Gusto po natin yung presence niya, kasama po natin. Yun po ang pangatlong hinahanap sa prayer of dedication. Yung desire natin na begin close kay Lord, seeking His face. At ang pang-apat po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yun po ang panghuli. Yun po ang panghuling hinahanap. Ang pang-apat po, turning from their wicked ways. Makikita po natin to 3 beses in chapter 6 in Solomon's prayer. Nadaanan lang po natin, pero pag binasa niyo po yung chapter 6 ng 2 Chronicle, sobrang ganda niya po. In verse 24 po, kita natin. Turn back. And when they turn back, yun po ang una sa verse 24. Next po in verse 26. Makikita po natin, when the heavens are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they pray toward this place and give praise to your name, and turn from their sin. Yun po ang pangalawang banggit ng salitang turn. Pangatlo po at panghuli, in verse 38 sa chapter 6. And if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their captivity. 3 beses po. Na-discuss na po natin before, kapag meron pong inuulit, ito ay importante. Bakit po ba may turn back? Bakit po may call na bumalik ka? Tulikuran mo yan at bumalik ka. Ano po ba ang kalalagayan ng Israelites noon? Nasaan po ba sila na sila po ay pinapabalik? Tignan po natin in 2 Chronicles 7 verse 13. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Yun po ang kalalagayan ng Israelites. Once again, sila po ay nag-disobey sa Panginoon. Once again, sila po ay wala under the guidance and presence of the Lord. Because we know, itong disobedience ng Israelites, ito ay dahil sa kanilang forgetfulness, ang kanilang pagiging makakalimutin. They forget their God, the God of Israel. They forget His goodness to them. They forget His covenant of love. They forget His promises. Lahat po ng miracles na ginawa ng Panginoon, ito po ay nakakalimutan ng mga Israelites. Kaya parang ang layo-layo po nila sa Panginoon. Kaya po sila ay tinatawag na mag-turn back. Kaya po merong then statement sa 2 Chronicles 7:14. Ito po ang kailangan ng mga Israelites. Then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. Kailangan po ng Israelites ng restoration. At ito po ang gustong ibigay ng Panginoon sa kanila. So self-check po tayo, brothers and sisters. Asaan po tayo sa kalalagayan natin sa buhay ngayon? Maaari po kasi na baka matulad po tayo sa Israelites. Kasi hindi lang naman po disobedience or kasalanan ang nagpalayo sa Israelites from the Lord. It is their forgetfulness. Maaari po kasi in times of trouble, in times of trial, nakakalimutan po natin na meron tayong Lord who protects us, who is our refuge, who keeps us safe, who fight for us. Maya po in our valleys, kinain na po tayo ng mga valleys natin, nawala na po tayo ng hope. Even during our times of rejoicing, may chance po na makalimutan natin ang Panginoon. Saya-saya po natin, dami nating blessings, okay lang yung buhay natin, dami nating victories. Nililimutan na natin na ito ay grace at goodness ng Panginoon.
So brothers and sisters, let us pray a prayer of dedication. Just as how Solomon dedicated the temple to the Lord, let us dedicate ourselves. Tayo po ay patuloy na maging humble sa ating mga buhay. Patuloy po natin alalahanin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Alalahanin po natin that He is God. How good He is. How much He loves us. Lahat po ng ginagawa sa atin ng Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Huwag po natin hayaan na di tayo kumukonekta sa Panginoon. Patuloy po tayong manalangin at patuloy po natin siyang hanapin. Let us continue to seek Him. Para po tayo patuloy na mag-grow closer sa Kanya. At lalo na po, hanapin natin siya kapag tayo po ay parang naliligaw, feeling po natin malayo ang Panginoon sa atin. All the more po, hanapin natin siya. At turn away po tayo. Turn away po tayo sa kung ano mang pumipigil sa atin na makasama ang Panginoon, to enjoy His presence and His goodness. Napakaganda po ng tugon ng Panginoon kung tayo po ay nag-pray ng prayer of dedication. Yung then statement po sa 2 Chronicles 7:14. Then He will hear from heaven and forgive our sin and heal our land. Tuloy po sa verse 15, ang ganda po. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer in this place. Di po ba, ang saya sa feeling nun, na alam natin na tayo ay nakikita at naririnig ng Panginoon. Higit pa po sa answer sa ating prayer, nakaka-delight po na nasa sa atin, nandoon, alam natin na nandiyan ang presensya ng Panginoon. Yaman din lamang po nung Sunday, nag-declare po tayo na, as for me and my house, we will serve the Lord. Now po, we may continue to pray a prayer of dedication. We continue to live in the grace of the Lord. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa inyong pangako, Lord. Sa inyong pangako na you want us always to be in your presence. You want us to be restored kapag kami po ay nalalayo na po sa inyo. I continue to pray, Lord, your grace every day na may we continue to dedicate our lives to you. In Jesus' name we pray, Amen.